So, kumusta mga ka-Noisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noisy. So, ngayong araw, another update na naman tayo patungkol kay Mayor Alice Go. Siyempre, ang pinag-uusapan dito sa mundo ng Pilipinas. Mundo ng Pilipinas daw. Sa Pilipinas. So, yun this video is from Balitang Nasyonal. So, meron itong pamagat na Mayor Alice Go. Pinig na lang, binaboy. Ano yung binaboy? Ang mga kapwa Chinese na di nasunod sa utos niya, pinatiklop at sinemento. Naku, totoo kaya ito, men? So, yan yung panonoorin natin. So, this video is from Balitang Nasyonal. Support nyo yan. Also, credits na rin sa mga nandito sa video ito. At yun, sa mga sources. At syempre, kung tip nyo naman ng magandang reaction video, may kasama kayo manood. Huwag nyo na rin kalimutan supportahan yung YouTube channel natin, Pilipinas. So, hindi na natin ito patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang title ng video ito, Mayor Alice pinig ang mga kapwa Chinese na di nasunod sa utos niya. Pinatiklop, sinimento. Grabe. Sobrang brutals na. So again, like, comment, share, subscribe. Start. Tao ni Mayor Alice Go na ilantad na sa publiko. Ulit. From the start, kasi hindi siya nag-start eh. Brutal na pagkatao ni Mayor Alice Go na ilantad na sa publiko. Nako. Mayor Alice, inosente ang mukha, pero sobrang satanas pala nito. Mga Tinawag nga siyang sweet but psycho. So, ewan ko. Chinese na nawawala, pinasemento na pala ni Alice sa mga hideouts nila. Totoo ba yan? Pagkumpirma ng PAOK ay involved ang mayora sa lahat ng kriminal na gawain sa Pogo Hub. Grabe. Pero bago ang lahat, please subscribe to my YouTube channel for more updates. Yun, subscribe niyo Balitang Nasyonal. Sa pag-usad ng imbestigasyon, ay lalo lang napatunayan na sa likod ng maamong mukha ni Mayor Alice Go ay mayroong nakatagong demonyo sa loob-loob. Demonyo talaga. Grabe yung demonyo. Di pwedeng ugali lang. Bakit demonyo? Yung demonyo, taga-sulso lang naman yun eh. Hindi nga, sa likod nga ng mukha, di ba? Gulo? Masaklap rin isipin na ang sarili niyang mga kababayang Chinese ay kanyang pinasimento dahil lang siguro sa may mga nalabag ito. Nako. Kinumpirma din ni spokesperson Winston Casio ng PAOK na kasama si Mayor Alice Go sa kriminalidad sa Banban, Tarlac. Alice Go is part of criminal ring saad ng PAOK. So that's from PAOK ha. So PAOK is a legit agency na ano ba? Presidential, di ba? Sila. So legit yung sources na yan, men, if PAOK siya nang galing. Suspended Banban Tarlac Mayor Alice Go is part of a criminal syndicate responsible for 2 illegal Philippine offshore gaming operator hubs that were raided by law enforcement authorities, according to the Presidential Anti-Organized Crime or PAOK. Okay. In an interview aired over ABS-CBN TV Patrol Tuesday night, PAOK spokesperson Winston John Casio said their investigation showed that Go is part of group behind Zun Yuan Technology Inc. in Bamban and Lucky South 99 in Porac, Pampanga, 2 Pugo firms suspected to be involved in criminal activities. Grabe, no? So, tama nga yung sinabi ni Senator Win Gatchalian na maaari din siyang may kaugnayan dun sa Pampanga. So, Bamban at Pampanga. So, from PAOK yan ha. I think yan din yung sinabi ni Senator Gatchalian nung mga nakarang araw na hindi, si Senator Jinggo yun eh. Yung nagtanong kay Mayor Alice Go na, wala ka bang kilalang mayor din? Something like that. Nako. Pero suspected pa din naman siya. So, malalaman lang talaga natin if tapos na talaga yung pag-iimbestiga. Mayor Alice is part of the same criminal operation organization that operated both in Bamban and Porac. Casio added. Base po sa aking A1 Pasensya na kayo, natatawa talaga ako sa taong like, ewan ko, siya yung type na parang komedyanting matapang siya. Something like that. Agree ba kayo? So again, courtesy to Toto for Senator or Tutuk Housing. So supportahan nyo rin yan, guys. Man, hindi ko sasabihin kung sino, pero sigurado na A1 ang kanyang informasyon binigay sa akin. Kasi
pag pinangalanan ko siya, papatayin din siya. Boom. Ang sinabi sa akin, didiscuss natin mamaya, yung marami palang mga Chinese dyan sa Pugo, sa Bamban at Purak na sumusuway sa kanila na kanilang pinatay, mintuhan. Yan ginagawa sa, kung hindi Mariveles Bataan, doon nila ginagawa sa ikalawang safe house nila sa Makati City. Grabe, men. Parang ano lang talaga siya, men. Movie. So, I think meron din siyang something na mapapaisip ka rin ba na, o nga, no, if ever na, halimbawa, yung mga pinapasok kasi nila dyan na mga Chinese ay mga, true illegals. So, halimbawa ganyan, medyo nainis na sila or parang wala lang silbi sa kanila or gusto na nilang tanggalin. Ano yung gagawin nila? Alangan naman na pauwiin din nila sa China yun, di ba? Baka kumanta pa yun or maging whistleblower. So may possibilities din talaga na ganyan yung mangyayari sa kanila, no? Na sabi nga dito na sinimento. But yun, hindi natin yun kinu-confirm, but may ano ba? Kung magbe-base ka lang din sa what if nga merong mga ganyang pangyayari din, ano? Kasi I think mas maganda sana kung meron ding ebidensya sila na ipakita para maano talaga natin. Ang isang safe house nila matatagpuan sa Burgos Street. So, yan ang aking masasabi sa ngayon. Ito, A1 information. Ako lang ang meron ito. Exclusive ko po ito. Grabe. Ang marami pong mga Chinese na nawawala dyan sa Pugo sa Bamban at Pugo sa Purak. Yan, dyan kayo magtataka kung bakit iisa pala ang ginagalawan ng Pugo sa Tarlac at Pugo sa Purak. Actually, matagal nang maraming nagdududa niyan eh. Maraming Chinese ang nawawala na hanggang ngayon kawawa ang kanilang pamilya na hindi na nila alam kung paano at kung saan ang kanilang mga anak na hindi na makakauwi ng China. Nako. Kasi wala na. pinatay sila at sinimento. Ayon sa aking informante, Ba't nag-iiba yung boses? sa sugo ni Alice Go, Ay pinatay sila at sinimento. Doon ginawa ang pagpapatay. sa pangalawang safe house dyan sa Makati City. Grabe. Ang isang safe house nyo nandyan sa Burgos Street sa Makati. At meron din kayong safe house doon sa Mariveles. Grabe. Dapat ano na lang yan. Akala ninyo, Tawag siya, wait lang. Dapat i-raid na yan at kung meron man talagang mga katawan, hindi mas lalo siya madidin, di ba? Meron na bang lumabas na mga info gaya nito sa balita? Or kasi sinabi naman ni Toto Kausing na exclusive lang sa kanya to eh. So sana makita to ng mga otoridad at imbestigahan agad nila para madiin na agad at yun, case closed. 'Di ba? akala nyo parang anghel itong mukha ni Alice Go. Naku. Pero sobrang satanas pala ito. Galit na galit oh. Hay! Hay! Nako. Sige, pag-agawan sila mga Marcos sa norte. Pero hindi naman ako maniniwala nasa dahil sa mulat na tayo ngayon, kumo Ilocano ka, hindi ibig sabihin maka-Marcos ka. Boom. Kumo ikaw Cebuano, maka-Duterte ka. Hindi na po lahat yun. Tayo ay mga Pilipino. Tandaan mo, Pilipino tayong lahat. Tama. May point si Toto Kausing doon. Ay, wait lang. Tatakbo ba talaga to ng senador, men? This coming 2025? Kasi kung if ever natatakbo siya at ganito yung mga info niya at mako-confirm na legit nga yung mga sources niya, baka may chance pa itong manalo, men. Kasi ito yung kailangan natin like yung mga politikong iniisip lang talaga is para sa bansa, like walang kinakatakutan. 'Di ba? Like kung gusto niya talaga mag-expose ng facts, sabihin niya. Ganitong tao dapat mga matatapang. Bet ko to pang senador, men. Wala. Itabi mo yan. Isang tabi mo yung kung anong tribo meron tayo. Tayo lahat ay Pilipino. Tama. Huwag mo sabihin na ikaw Muslim, ikaw Kristiyano. Pilipino tayo lahat. Tama. Pagtulungan tayo. That's the only way. There is no other way for us to succeed in this. I think sampal to sa mga maka-China, na I think doon sila pumapanig sa China kahit na grabe na yung kabalbalang ginagawa ng mga Chinese or ng China. Doon pa rin sila pumapanig sa China. Mga Pilipino ba talaga yung mga yan? Pearl of the Orient Seas. Ganun lang ako simple.
tayo dito sa informasyon. Informasyon na nakakuha ko sa isang tao na malapit sa informasyon na nakikita. Grabe. Si Alice Go po ang nag-uutos para patayin. Siya rin po ang nag-utos Grabe. para patayin si Gilbert Mejia Flores. Hoy. Na yung Grabe. Walang preno yung bibig mo, sir. Delikado ka niyan. Sana protektahan to, men. If ever na totoo yung mga pinagsasasabi niya, no? Kasi alam naman natin sa balita, meron ng dalawang na dedo, di ba? Yung isa, yun si Flores, yung about sa birth. Yung isa naman, about dun sa engineer. Engineer about dyan sa Pogo. Nawala rin. Tapos, ito naman, new na naman to, na yung mga Chinese nga, sinimento daw. Pero grabe yung Sir Toto dito, ha. Si Alice Go talaga yung inano niya, eh. Nako, totoo kaya yan? taong sinasabi na siyang nagrehistro ng late registration ni Alice Go Yun. doon sa Civil Registrar's Office. Ayun. Kaya hindi po yon suicide ang kaso ni Gilbert Mejia Flores. Ginilitan po siya sa liig Age. at kanyang mga kamay dito may mga sugat na malaki. Kaya mag-ingat tayo mga vlogger na bumabanat kay Alice Go, mag-ingat kayo. Uy! Magtago. Uy! My goodness, hala. Delikado na pala ako nito, men. Grabe. My goodness. Bahala kayo dyan, basta manonood lang ako. Wala, Tayo, gusto huwag ko lang tayo manood eh. mapakita ng ano, kasi killer itong si Alice Go. Nako. Tandaan nyo, killer ito. Makikita nyo, anghel ang mukha, pero killer. Marami na siyang pinatay. Uy, ito lang muna ay sasabihin ko. Ha? Pagkatapos, ano ang mangyari dito? Kung ibig sabihin, ang mangyari nito ay si Alice Go talaga dapat pagkakaingatan ninyo. Yun. Anyways, thank you sa sa tawag dyan. Paalala ni Mr. Toto Kausing na yun nga, mag-ingat-ingat. Though hindi naman natin sinasabi na tama yung sinabi ni Sir Toto na baka may gagawin si Mayor Alice Go, but you know, it's ano yung word na yan? Better safe than sorry. Yun ba yun? Something like that. Pero grabe ka, sir, ikaw yung mas delikado, sir, kasi yung mga yung mga info mo, mas tawag dyan, mukhang mas malala pa nga sa media tong yung mga info niya, di ba? Pero syempre tayo mga vloggers din, nagsishare din naman tayo eh. Wala lang, gusto ko lang mag-react eh. Bahala kayo dyan. At sa susunod, isisiwalat ko sa inyo yung ibang ebidensya patungkol sa kanyang pagkatao. No. Kung paano siya napupunta rito at paano mo masasabi na talagang hindi siya Pilipina o Hala. Pilipino. Kaya ang aking pakiusap lang, mga kababayan ko, wala na tayong maasahan. Hindi na natin maasahan yan kahit oposisyon ng mga leader natin. Down with them! Hindi natin maasahan yung BBM. Down with him! Hindi natin maasahan yung mga Duterte kasi inubos na ang mga dugo ng mga mamamayan dahil lamang kuno sa war on drugs na kung saan ang pinapatay niya panay kalaban para niya masulo yung negosyo sa droga. Nako. Down with Duterte. Hindi ko alam kung totoo yung kwento na patay na si Duterte. Hindi ko alam. Kasi maraming umikot-ikot. O palabas lamang yan. Pagkatapos, nag-anunsyo si Sara na Malabo yun. resign siya. Well. That explains now the reason that we really have to fight for our own. Tayong mga tao. Para laban sa China, wag na nating asahan yan si BBM. Mamamatay lang ang lahat ng sundalo natin kung si BBM ang aasahan natin. Kaya ang magagawa natin para sa ating inang bayan ay i-boycott ang lahat ng produkto ng Pilipinas. Grabe, pati Pilipinas na naman yung tinitira mo, sir. Ayun, ibo-boycott daw lahat ng produkto ng Pilipinas. Ano ba produkto ng Pilipinas? Ay, nako. Grabe. ng China. I-boycott ng lahat ng Pilipino ang lahat ng produkto ng mga China na
pinapadala sa Pilipinas. Kahit anong mura man yan. That's the only way that we can be very effective. Ang isa sana maganda. Actually, masarap yung yung tawag dyan. Proposal bang tawag dyan? Or yung suggestion niya na i-boycott nga yung China. Para naman yung China din ay parang maano din sila ba na, oh my goodness, ano ba, ipagpapatuloy pa ba natin tong Kasi parang ang term niyan, sanction ba? Correct me if I'm wrong. Parang nasa sanction sila ba na kung hindi nyo ititigil yung panghaharas nyo dyan sa WPS, syempre, pipilayan namin yung produkto nyo. Ngayon, mapapaisip kasi sila if ever lang na, my goodness, itigil na lang siguro natin to kasi palugi na tayo sa natin ng products natin Pero at the same time, may risk din kasi yan, Yun nga, sinasabi dito ng mga kababayan natin na di daw yun ganun kadaling gawin. Kasi syempre, parang sinasabi nila dito na dependent na daw yung mga Pilipino sa products ng China. Which is, din naman, totoo naman din yun, na halos karamihan ng produkto natin dito sa mga bahay natin ay made in China. Diba? Pero syempre, halimbawa ganyan, minsan kasi need nating makipagmatigasan din sometimes. Kasi wala lang, para yanigin lang natin yung China. Kasi I think yan din yung nagpapalagas ng loob ng China kasi kung makikita nyo, parang sila yung nanghaharas na sa atin. At the same time, tayo pa yung takot na mawala sila sa atin. Parang I think yun yung pinaniniwalaan nila So siguro, if ever na ganyan, why not boycott natin yung China and then maghanap tayo ng ibang bansa na magsusupply sa atin ng mga products din. 'Di ba? Na same ng isinusupply ng China. I know hindi yun ganun kadali, pero sana mahanapan siya ng paraan. Wala lang. Pang lang talaga sa China, pang-uga. Tuloy. Ako si BBM, sasabihin ko, magdeklara ko, ang lahat ng utang ng Pilipinas sa China ay huwag natin nang bayaran muna hanggat hindi sila lalayas sa ating exclusive economic zone. Product of the Philippines. Grabe suggestion. Mga kababayan, ipagdasal nyo lang ako. Marami pa kayo makukuha sa akin. Ipagdasal nyo lang ako. At mabubuhay tayong matagal at sana makarating tayo sa rurok ng tagumpay na ating inaasam-asam. Sa totoo lang, magiging maganda ang Pilipinas kung ako ang presidente. Sa totoo lang. I mean, yes, maybe. Okay naman. Okay naman yung yung tawag diyan ni Mr. Toto Kausing na siya for president. Kasi yun nga, tapang at para sa Pilipino talaga yung iniisip niya. Pero at the same time, yung pagiging president kasi hindi ka naman pwedeng magpadros-dalos. Siyempre may mga studies din yan or yun nga, parang may need mo ata ng advisors mo or need mo ng mga miyembro mo nasa baba mo kung ano yung mga opinion din nila, something like that. Merong mga butuhang nangyayari ba? So I think hindi siya mag-fit siguro doon kung yung basis niya is parang ganun ka ba? Tawag dyan? Padalos-dalos. Wag nating bayaran lahat ng utang ng China. Diba? Sa akin lang naman yun. Sa inyo ba? What do you think? Comment down below. Kung trip nyo ba si Mr. Toto Kausing na maging presidente. Comment down below. Let me know at the comment section. Tuloy. Ganon yan. Pinapako ko yan sa simento na sigurado ako kasi alam ko kung anong gagawin paano umunlad ang Pilipinas. Hey, hanggang dyan lang muna. Basta sa akin sasabihin sa ngayon, ayon sa aking iwan informante. Ayon sa aking iwan informante, maraming mga Chinese na magugulo dyan sa Pugo na hindi na makakauwi kailanman sa kanilang bayan doon sa China. Bakit? Sinemento na sila at binaon kung saan man at hindi na sila makita kailanman at sila ay naglaho parang bula. Kaya ang gagawin sana dito ng Bureau of Immigration, alamin ninyo sa listahan ninyo yung mga Chinese na dumating sa Pilipinas at hindi na nag-apply ng visa extension at hindi na Nakakatakot lang yan kung meron nakapasok dito na hindi na dumadaan sa mga airports or hindi na dumadaan sa Bureau of Immigration. Yun yung isa sa malaking tanong na hindi natin alam kung gaano na ba karami yung mga yan dito sa Pilipinas, di ba? Balik
Wala kayong talaan kung bumalik o umalis sa Pilipinas. Sigurado po yan. Kawawa yung mga Chinese na yan. Pinapabayaan lamang sila ng China. Ang China naman na kanilang bansa ay nang-aagaw ng dagat. Kaya, never ako maniniwala sa China. Kung nag-agaw kayo ng dagat, talagang bawal yan sa UNCLOS, bawal din sa territorial rights natin yan kasi sovereignty rights nga yan, pero extension ng ating territorial rights yan kasi tayo lamang ang may karapatan na mag-harvest na kung ano makukuha natin na gas dyan, ano makukuha natin na isda riyan, kung ano pa mga mineral deposit na makukuha natin, lahat ng ating mapagkakitaan, makapagperahan, diyan sa loob ng exclusive economic zone ay tayo lang Pilipinas ang may karapatan. O, diba? Sana i-Chinese mo, sir, para maintindihan ng mga Chinese. Loob yan ng 200 nautical miles limit o di kaya 340 kilometers mula sa pinakapampang na pinakamalapit ng Puerto ng Palawan. Kaya magbilang ka 340 kilometers sa atin yan. Grabe, no? Hindi lamang 12 nautical miles limit. Ay. Kaya hanggang dyan na muna tayo ngayon. Sa susunod naman, at ako maghanda pa, marami pa akong gawin para sa aking hanap buhay. Pasensya na kayo at ipagdasal niyo po ako at para sa ating pakishare ito. Amen. Please lang, paramihin niyo ang ating subscribers para mamuo ang ating pwersa. So ayan Mr. Toto Kausing, subscribe niyo yan guys kung gusto niyo ng mga ganitong expose So hindi pa naman natin talaga confirm yung ibang expose niya. Pero yung iba tumatama naman. Meron ding iba na parang, di ba sabi nga ni Sir Toto, di ba na siya pa lang yung first na nagsiwalat. So parang doon na tayo siguro if ever na lalabas na siya sa mga big medias, di ba? Pero syempre, mas mabuti na rin yung parang advance ka ba na, parang nasala ko to. Kasi syempre, siguro kung nire-risk niya yung life niya dyan eh. Alam nga naman gumagawa-gawa lang siya ng kwento, di ba? Pero again, hindi natin kiniklaim or sinasabi dito na totoo nga lahat ng mga sinasabi niya. But, yun, it's his life, syempre. Pagdasal din natin siya na sana safety siya always. At again, yung wish niya, palaki, paramihin daw yung subscribers niya. So, subscribe niyo yan, guys. Search niyo lang, Toto for Senator. So, yeah. Sigurado lalakas ang ating pwersa. At tayo makadikta ng makakuha tayo na tinatawag na ni Attorney Ka-Insurrecto na political power. Kailangan natin ng political power para makapagdulot tayo ng pagbabago sa ating bansang Pilipinas. Pagbabago na para sa kabutihan ng buong Pilipinas at lahat ng mga Pilipino. At isa pa sa sinasabi ko, ang pinakasigurado na magkakaroon ng pagbabago sa Pilipinas, pagdating po ng halalan sa May 12, 2025, lahat ng bago po iboto mula sa konsihal, mayor, vice mayor, congressman, sa senador, sa party list, sa gobernador, vice-gobernador, dami mga pala, bukalyo, baguhin lahat para magkaroon ng pagbabago. Totoong pagbabago. So, yan yung suggestion niya. Baguhin lahat ng iboboto nyo. Pero anyways, nasa sa atin naman yun. Kanya-kanya nating gusto kung sino talaga yung iboboto natin. Pero yan nga, maging wise tayo. Obvious naman yung ibang politiko na sa mga ginagawa nila eh. Like, maano naman natin kung ano yung mga record nila. 'Di ba? So, yun. Vote wisely. Kaya, sa totoo lang, ito, sobrang delikado talaga to. Alam ko na, sobrang lalim at sobrang delikado itong tinatahak kong labang ito para sa Pilipinas. Kaya, ito muna ang ating sasabihin. Kung wala man ako, si Bung Pinida ang sisigilin nyo, at saka si Alice Go. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ay. Anyways, sobrang komedyante niya. So I think hanggang dito na lang muna Balitang Nasyonal, Toto for Senator. Supportahan nyo yan. Tapos syempre original viewing in the description box below. Also, before you leave, don't forget to subscribe our YouTube channel, Filipino Easy. Like, comment, share, subscribe. So kita nyo naman yun, men. Grabe yun. Grabing yun. Actually, kahit gaano kabigat yung expose ni Mr. Toto Kausing. Parang nahahaluan niya ng comedy eh. Or siguro dahil or the way lang siya magsalita.
Ewan ko kung ako lang ba yung nakaramdam na medyo siya, funny. So yun, kayo, ano masasabi nyo dun? Comment down below. Tapos yun, pag-usapan natin yan sa comment section. Pero yun nga, mabigat yung mga mga expose niya. It can cost his life. So yan, sabi nga din naman ni Toto Kosing na even as vloggers, di ba? Na mga nanonood lang dito or yun. Well, ang sa akin lang din naman, men, pinapanood ko lang naman yung balita eh. Wala lang, mas gusto ko lang maging updated sa mga current news dito sa Pilipinas. Like for example, WPS. Ano ba, yung kay Mayor Alice Go nga. Kasi related nga siya sa mga pogos na suspected din kasi yung pogos na na tawag diyan, baka meron siyang mga hackings pa or scammings, di ba? So syempre dapat tayong makibalita diyan. Yung sa WPS, baka magulat na lang tayo, nagkakapilang tayo dito or namamasyal lang tayo. Magulat na lang tayo na meron na palang war dyan sa WPS. Di ba? Magulat na lang tayo, paliparan tayo ng Huwag naman sana. 'Di ba? So need nating maki-update sa mga nangyayari ngayon. 'Di ba? Sobrang alarming na ngayon nangyayari sa WPS kasi meron tayong mga sundalo na naputulan ng mga daliri. Meron na nagkakabangayan na, nagkakawater kanunan. Ito naman sa Bamban, palala ng palala yung yung mga pogo, sunod-sunod na raid. May mga scamming, torturing, may mga hacking, 'di ba? So, need nating maging updated talaga sa mga nangyayari ngayon dito sa Pilipinas. So, yan lang naman talaga yung intention ko. Actually, hindi nga to makakonsider na pagbabalita itong ginagawa ko. Ewan ko ba yung iba, nila. Reaction lang din naman to. At, yun, gusto ko lang manood talaga ng mga dito sa YouTube. It's just yun, meron kasing inaalaw kasi ni YouTube yung yung pagre-reaction video at the same time it is covered siya into fair use, di ba? So yeah, that's my way of kung trip nyo na ganito, may kasama kayong manood sa mga balita, sa mga updates dito sa Pilipinas, and then yeah, you can watch it with me, di ba? Kasi syempre minsan masarap din manood ng may kasama, di ba? So yun lang naman. I think hanggang dito na lang muna. Again, Toto Kosing, Balitang Nasyonal, Pilipinoy. Like, comment, share, subscribe. Filipinoises.